Glory to God. Glory to Christ in Jesus. Pinagpalang hapon po. Wala pa? Sige, tuloy. Glory to God. Glory to Christ in Jesus. Pinagpalang hapon po sa atin lahat. Pinagpalang hapon po, Sister Banji. Pinagpalang hapon po sa ating lahat at babatiin din natin lahat ng nakasubaybay po sa ating FB page at sa ating YouTube channel. Amen. Kumusta na po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thanks God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Amen. God is good all the time. all the time. God is good. Ayun. Amen. Napakabuti po talaga ang ating Yahweh El Shaddai at dumating na naman ang ating day off. Kumbaga, papunta po tayo dito sa simbahan upang balik sa Kanya ang kanyang papuri at pasasalamat. Amen po ba? Ngayon naman, dadako po tayo sa... Sister Mona, tanungin natin muna kung may baguhan po tayo today. Darating po. Meron po ba tayong baguhan, mga sister? Ayun, darating. Nawa sa susunod na mga araw ay madadami pa po tayong mga Thursday group. Amen po ba? Amen. Ngayon naman, kung wala po tayong baguhan, dadako po tayo sa sharing portion. Sino po ba ang pinagpala? Ayun, si Sister Janice. Okay na lang to? Binabalik ko lang ng papurit pagsamba sa Panginoong Jesus kasi dalawang Thursday na hindi ako nag-day off kasi umuwi yung kasama ko. Pero sa dami ng trabaho na pagtagumpayan ko naman kasi inaano ko yung sa verse na Philippians chapter 4 verse 13 na I can do all things through Christ which strengthen me. Tapos yung Jeremiah 33 verse 3, call me and I will answer you. So, yun lang yung pinag-anuhan ko. Nagpapasalamat ako sa blessing na binibigay ni Lord sa akin kasi kahit sa daming trabaho, kasi 3 ang alaga ko, buti na lang pumunta sa China yung isa. So sabi ko, paano ko magagawa ang dami kong trabaho kasi ako lahat mag-prepare sa umaga, ganito. Tapos ang ginagawa ko, nagpe-pray ako na naway mapagtagumpayan ko kasi tapos magsundo pa ako. Tapos si amo ko, hindi mo naman maasahan kasi aalis naman siya. Buti na lang hindi siya kakain. Paano sabi ko, kung kakain dito, ano yung lulutuin ko? Sabi ko, bahala na lang. Tapos sabi ko, eto, pasalamat kasi sa ngayong month din, uuwi din ako sa Pinas. Tapos, so blessed kasi dinagdagan ni amo ko yung 29 days, naging 32 days. So, thank talaga. Tapos, nakaka-bless. Yung pangalan pa lang nila, kasi ang pangalan ng amo ko na Lies Godwin. And then yung pangalan ng amo ko na babae is Angel. So, nakaka-bless yung pangalan nila. So, binabalik ko lang at papuri pasasalamat sa Panginoong Jesus. Thank you. Amen. Ayan, tunay nga po lahat ng ating gagawin, ng ating kalakasan ay hingin natin sa ating Yahweh El Shaddai at tiyak yun tayo ay magtatagumpay. Amen po ba, Sis Mona? Amen. Ay ngayon naman po, sino po ang susunod na magpahayag ng kanyang pagpapala sa buhay? Sister Jomalda. Kasi Sister Jomalda is birthday niya. Mag-share birthday po girl. siya. Happy birthday! Ate Jom. Ayun, coming na daw po siya. Ayun, yung susunod po dyan, maghanda-handa na po at sigurado may oras pa po tayo sa susunod ni after ni Sister Jumalda. Lord, muli, maraming pong salamat. Ibinabalik ko po sa iyo ang mataas na papurit pasasalamat sa lahat ng biyaya, patnubay at higit sa lahat, sa buhay at kalakasan na patuloy mo pong ipinagkaloob sa akin. Yes, Lord, I'm proud. Senyora na.
Thank you very much, Lord. At siyempre, dito po sa Hong Kong, gagana po ang $2 sa mga senyora. Ay, thank you, Lord. At isa pa po, thank you, Lord, sa buhay at kalakasan ng aking anak, ng aking apo, at siyempre ang aking pong nag-iisang alaga ko ngayon na si Doktor, na nandito po ngayon ang aking inaanak. At thank you, Lord. Gabayan mo po kami at samahan sa linggo po, Panginoon. Dahil isi-celebrate namin ang birthday ng aking amo sa Taiwan at kami po ay kanyang iikot daw sa Taiwan. Kaya maraming pong salamat at ganoon din po sa ating mga sisters na nandito. Alam ko po, nag-efforts po talaga sila. May sorpresa po sila sa akin. Thank you so much, Lord. At naway patuloy mo po sila, Lord, na pagpalain. Patuloy mo, Lord, na paramihin ang Thursday group. At higit sa lahat, mayroon po pong darating na mga workers mo para patuloy po kami magkaisa upang ikaw ay papurihan at pasalamatan sa lahat ng patnubay mo at higit sa biyaya mo. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Sabi nga nila, Senyor, yan daw po yung mga bunga ng ating itinanim. Di ba? Kaya tayo mga bata-bata pa maganda-handa na para marating natin ang discounted price. Amen. Amen. Sino pa po ang gustong magpahayag? Sister Lorraine. Amen. Purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Kay Amang Yahweh El Shaddai, thank you, Lord Jesus. Sa 2 weeks, sa ngayong araw, thank you, Lord. May sa buhay kalakasan sa mahigit 2 linggo, hindi po kasi ako nakapag-holiday. Nagpapasalamat ako kay Lord sa kalakasan na kanyang pinagkaloob sa akin, sa aking trabaho, at saka sa bago pong aking natutunan. Thank you so much, Lord, sa iyong blessing. At saka answer prayer po ako kasi nahihirapan po ako sa time sa aking trabaho, kaya hiningi ko po kayo talaga kay Lord. Kaya maraming salamat, Lord, kasi naging magaang na po yung oras ko sa aking trabaho. Nagpapasalamat ako sa aking sa amo ko na alam kong busy sila palagi. Nagpapasalamat ako yung binibigyan ba ng time na maaga na silang dumarating, tapos may pasalubong pa sila, tapos yung parang magaang ang aking trabaho kasi yung binibigyan ako ng magandang oras ni Lord sa aking trabaho at saka naging matagumpay at maluwang ang lahat sa aking trabaho. Thank you, Lord, sa lahat ng blessing sa akin, sa aking pamilya, sa lahat ng aking ginagawa. Amen. Amen po. Totoo talaga na pag si Yahweh El Shaddai ang nating sandalan, ay lahat ng bagay ay walang imposible sa Kanya po ay mangyayari. Sapagkat Siya po ang tunay na kadakilaan, katapatan, kabutihan at pag-ibig at kapangyarihan sa buong mundo po. Wala pong imposible po sa Kanya. Kahit anuman, hindi man tayo katapatan sa Kanya, pero ang pag-ibig niya ay hindi magbabago po. At laging natin tatandaan na manalig tayo at magtiwala at laging natin kasama si Yahweh El Shaddai. Amen po. Amen. Yan. Meron pa po ba tayong oras, Brother Jeff? Ayun, wala na. So, lahat po tayo ay magsitayo upang patuloy po tayong makinig sa mabuting balita na ihahayag ng ating elder disciple na si Brother Pai Gonzales. At ang opening prayer, Sister Jumalda at leader Sister Miles sa pamamagitan ng El El Shaddai Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Holy Spirit, take over into our heart. Muli, Ama, dakilang Diyos at mapagpalang Ama. Muli, marami pong salamat sa panibagong pagkakataong ito muli na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na buhay, na siyang nagbigay sa amin ng buhay at ng aming ikinabubuhay. At muli narito po kami nagkakaisa,
Muli ibalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa maraming pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa patuloy na pag-iingat mo. Salamat sa mga biyayang amin ang tinanggap at patuloy pa po namin tatanggapin. At muli, Ama, narito po kami muli nagkakaisa. Muli po hihingi kami ng iyong pagpapala. Na patuloy mo po, Panginoon, pagpalain ang susunod mo pong gawain. Pagpalain mo po ang mga nal at buhay mong salita na amin pong pagsasaluhan. Muli po amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang iyong lingkod na siyang maghahayag ng iyong magandang balita, ang aming elder disciple na si Brother Bay. Muli, Ama, patuloy mo siyang pangunahan, samahan, na sa bawat paghahayag niya ng iyong banal at buhay na salita. Patuloy mo siyang pangunahan, Panginoon, at loobin mo po, Lord, na mabuksan namin ang aming mga puso, ang aming isip, ang aming tenga, na sa bawat kataga na aming pagsalusaluhan. Loobin mo po, Panginoon, na ito po ay magrima sa aming mga puso at isipan, upang ito ay maging gabay namin, maging kalakasan namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At patuloy namin, Lord, na itinataas sa iyo, sa mga mayroong pong karamdaman, Panginoon, na sa iyo lamang, Lord, umaasa ng ganap na kagalingan, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na siyang magpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Kalakasan sa mga pusong nangihina, dahil sa iba't ibang mga problema. Naway patuloy ka, Panginoon, magpadala ng taong masigit ang kakaunawa sa iyong banal at buhay na salita upang maging gabay po, Lord, ng mga pusong nangihina at patuloy na magkaroon ng pag-asa. Ama, patuloy mo rin pong pagpalain ang 4 na sulok ng lugar ni ito. Padalan mo nawa ito ng libo-libo mong anghel upang wala pong makagambala sa amin sa pakikiisa at pakikinig namin ng iyong magandang balita. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga prayer requests. Hindi pa ito na isulat. Ama, amin na po itong pinasasalamatan, inaangkin ng iyong katugunan. Ito'y ayon sa iyong kalooban. Patuloy mo rin pong pagpalain ang lahat po na makapakinig ng gawain mo ito, lalong-lalo po sa araw na ito ng Huwebes. Ano man po ang kanilang mga kahilingan, Panginoon, sa iyo namin po ito ipinagkakatiwala na ang lahat po ay magkaroon ng katugunan sa iyong itinakdang panahon. Patuloy mo, Lord, na bigkisin ang lahat mo pong manggagawa mula Lunes hanggang Linggo, lalong-lalo na po ang araw na ito ng Huwebes. Ganon din po, Panginoon, sa lahat mo po na mga attender. Patuloy mo, Panginoon, na pagpalain ang bawat isa, Lord. Patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan at pangunawa sa iyong banal at buhay na salita na aming pinagsasaluhan upang patuloy ito, Lord, na magbigay ng kalakasan, magbigay ito, Lord, sa kanila ng emosyon na mas lalo po kami, Panginoon, na lagi kaming magtitiwala sa iyo. Ano man po, Panginoon, ang aming mga kahilingan, ito, Panginoon, ngayon pa lamang ay amin na pong pinasasalamatan. Inaangkin ang iyong katugunan sa matamis at dakilang pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus, na siyang naghahari noon, ngayon, at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Muli mga kapatid, palakpakan po muna natin, Panginoon. Pinaka-the-best na palakpak para sa Kanya. Amen. Yung palakpak ng mga pinagpala. Amen. Handa na bang magpura mga anak ng Diyos? Amen. Ang lahat po ng handa na? Amen. Mga kapatid, nila ba kayo sumayaw sa ating Panginoon? Umindak? At magpuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. Kaya halina mga kapatid, papurihin natin ang Panginoon. Sa presensya natin, Panginoon, tayo'y may kagalakan. Tayo'y may kapayapaan. Amen. Amen. Halina tayo magsama-sama. Halina tayo magsama-sama sa isang tinig, papuri sa Kanya.
ating isang sigawan. Bawat nilalang ay dapat na mag-iwan. Kanyang pangalan. Sa bawat dako ng mundo, ang pangalang Jesucristo, ang siyang gumapi sa sala ng tao. Halina! Halina! Tayo magsama-sama sa isang tinig, papuri sa Kanya. Jesus! Ating pagsigawan. Bawat nilalang ay dapat na mag-iwan. Awitan. Kanyang pangalan. Sa bawat dako ng mundo, ang pangalang Jesucristo, ang siyang gumapi sa sala ng tao. Kanyang pangalan. Sa bawat dako ng mundo, ang pangalang Jesucristo, ang siyang gumapi sa sala ng tao. Amen! Patuloy po natin papurihan natin yung Panginoon. Bigay po natin ang pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Amen! Siya ang hari ng mga hari. Amen! Amen. Kay banal na Diyos, O Jesus, banal mapagkailanman. Purihin ka, Diyos, purihin ka, Jesus. O hallelujah, hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love
Praise God. Hallelujah. Glorify your name, O Jesus. Welcome, Holy Spirit. Take control in this place. Hallelujah. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Praise you, Jesus. Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na aming Ama na nasa langit, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin ng iyong anak na si Jesucristo, na aming pinagkakautangan ng aming kaligtasan. Salamat sa banal na Espiritu na isinugo mo sa mga huling araw upang maging gabay at patnubay namin sa aming paglalakbay sa mundong ito. Muli, salamat din sa gawaing ito na kung saan kami po ay patuloy na kapag-aaral ng inyong mga salita. Nang wika mo, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa iyong mga labi. Pagpalain mo ang iyong lingkod na may daluyan ng iyong mga salita. Pagpalain mo rin ang mga kapatid namin na thirsty group. Pagpalain mo ang kanilang buhay, ang kanilang ikabubuhay, maging kanilang employer, maging kanilang mga mahal sa buhay. Sa iyo namin pinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, nanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwag sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na,
Wakas at pag-asa naririto sa tuwina nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lagi na siya kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Amen. Sabihin niyo, hallelujah! Hallelujah! Yeah! God is good. All the time. God is good. Okay. Ang ating topic ngayon, magbibigay ito ng kalayaan. Kasi hindi alam ng mga tao na kapag ginamit nila yung salitang ito, kahit biro, ay mapasa ilalim sila ng curse o sumpa. Yon. Malaman niyo mamaya yan kung ano yung mga salita na yun na ayaw ng Panginoon, na gusto naman ng tao. Yung ibang mga tao, pumapalakpak pa pag binanggit ito ng mga makamundo. Ha? Okay. Ang ating pagninilay ngayon is about in Matthew 5:20-22. Ganito ang sinasabi ng Biblia. Matthew chapter 5 verse 20 hanggang verse 22. I tell you, then that you will be able to enter the kingdom of heaven only if you are more faithful than the teachers of the law and the Pharisees in doing what God requires. You have heard that people were told in the past, do not commit murder. Anyone who does will be brought into trial. But now, I tell you, if you are angry with your brother, you will be brought to trial. At sabi dito, itong pag-aralan natin, if you call your brother you good for nothing, you will be brought before the council. At ito yung pagninilay natin. And if you call your brother a worthless fool, you will be a danger of going to the fire of hell. Sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung unay iniutos ng tao, huwag kang papatay. At ang sinong mang makapatay ay mananagot sa hukuman. Sa verse
22. Ngunit, ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. At ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sinedrin. At ito, pakinggan niyo to. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yes, thank you Lord. Thank you Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y ay laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Nasa kamay, pinupuri. Sinasamba kita. Dakilang Diyos ilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Amen. Mabuti ang Diyos. God is good All the time. all the time. God is good. Yun, ang Diyos mabuti. Amen? So, be seated. Ha? Ito po, sabi ko sa inyo, no, tungkulin namin itong mga ngaral na ituwid yung mali. Ang mali, hindi maging tama para hindi ka tamaan ng sumpa. Tigil mo na yan yung mga salita na yan. There is power in your lips. There is power in your tongue. No? Alam nyo ba, lahat, nung nandun ako sa Israel, sabi nila, Brother Bay, lahat ng mga ipinako sa krus, ginugupitan ng dila. Ha? Si Kristo lang ang hindi nabawasan. Kasi sinabi sa kasulatan, hindi siya mababalian ng buto o walang magagalaw sa katawan niya. Pero yung mga ipinako doon sa Golgota ay ginugupitan ng dila kasi nagmumura. Minumura nilang gobyerno, minumura nilang tatay nila, minumura nila halos lahat ng tao na. Minumura nila. Kaya masama pala yung mura. Ha? Mabuti yung magmumura ang paninda. Pero yung nagmumura ka, ha? Amen? Sabi ng iba, bata, nag-aaral ng salita. Alam mo yung mga bata, kung ano narinig nila.
Yun ang sinasabi yung mga 1 taon, 2 taon, yung mga bata. Kung ano narinig na sa magulang nila, yun yung kanilang natatandaan. No, kaya natandaan nyo yung nag-away yung mag-asawa. Pag uwi ni Mister, sabi ni Mrs., umuwi ka pang demonyo ka. Eh, narinig ng bata na maliit. Ha? Halos araw-araw lang nag-aaway yung mag-asawa. Umuwi ka pang demonyo ka. Sabi naman ng asawa, tumigil kang demonya ka. Sasapakin kita. Eh, araw-araw narinig ng bata. Ha? Tapos, ang sabi ng tatay, ikaw demonyito ka, ikaw demonyita ka. O yung anak nila, may pangalan, sinabi, demonyita, ikaw demonyito ka. Kasi maliit na demonyo, demonyito, maliit na demonya, demonyeta. Lumabas ngayon yung, sabi ng tatay, ikaw demonyito ka lang, bilan mo ako ng sigarilyo sa labas, sa tindahan. Ay kuwan yung bata, kasi naglalaro, pinalo ng tatay niya, ikaw demonyito ka, ang tigas ng ulo mo. Sinabi ko, bilan mo ako ng sigarilyo sa labas. Paglabas niya, ay malapit lang yung chapel, simbahan. Umiiyak yung sabi ng pare, anak, bakit ka umiiyak? Ha? Kasi inutusan ako ng tatay ko, bumili ng sigarilyo. Ha? Sino ba pangalan ng tatay mo? Eh, demonyo po. Eh, yan ang narinig ng bata eh. Sino naman ang nanay mo? Eh, demonya po. Ha? Sino ang pangalan mo? Demonyito po. Saan kayo nakatira? Sa impyerno po. O, di natulala yung pare. No? Amen? Oh, tingnan ninyo. Ano nangyayari? Pag nagmura sa social media, palakpakan ng mga tao. Ah, hallelujah, hallelujah. Pag ginamit yung PI, alam niyo ba yung anong PI? Alam mo ba yung PI? Sino minumura mo doon? Nanay mo. Ha? Yung bata, yung tatay tuwang-tuwa pa, nanay, uy, marunong magmura ang anak ko. Palakpakan natin, marunong magmura ang anak ko. Proud na proud pa sila magmura yung... Ha? Ako, pag narinig ko yan, pag nagmura yung anak ko, sisibakin ko yung uso. No? Amen? Eh, ang tao, mahilig, sinabi na ng Diyos, sa Romans 12:2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip upang mabatid niyo ang kalooban ng Diyos kung anong nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Renewing of your mind. Dahil ang demonyo, nagma-mindset na sa utak mo. O anong sinabi dito sa ating Ebanghelyo? Ang magsalita sa kanyang kapatid, ulol ka, mapapsaapoy ka ng impyerno. Ha? Anong mannerism ng mga tao ngayon? Bakit magkakaiba? Ulul. Ulul. Ha? Ekspresyon na may sumpa. Diba? Napanood yun sa kwan? Sa Facebook? Yung mga vlogger, nagsisigawan doon sa Netherlands. Ugok, ulol. No? Sabi ng isa, uy, hinahanap ka sa kwan. Nagtatago ka sa batas. Aba, minura siya ng minura. Ay, yung tao naman, simple lang siya. Umalis siya, hindi na siya yung ano. No? Isipin mo, pupunta ka pa sa ibang bansa, pinakita mo pa rin, in-expose mo pa sa iyong media na ang galing mo magmura. Amen? Hindi mo alam, may kaparusahan yan. Ang Biblia mismo nagsabi, ulitin ko. Itong topic kasi natin eh. If you call your brother a worthless fool,
you will be danger of go to fire of hell. Sa impyerno na ikaw pupulutin. No? Matindi itong matindi itong Tagalog, sabi niya dito. Ha? Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sinedrin. Pero itong matindi yung huli, ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Aba, kung lahat ng mga nagsasalita na yan, hindi magkasya ang mga Pilipino sa impyerno. Sa dami. No? Kasi mannerism na yan ng mga Pilipino. Kahit magkabarkada, pag nagkwentuhan sa Facebook, ang sinasabi lagi, ulul. No? Nakita na ba kayo ng asong ulol? Pag nakagat ka noon, patay ka kaagad. Kasi bumubula ang noon. Ang bibig. No? Alam mo yung tao naghurumintado? Tawag noon? Na ulul. Amen? Tapos gagamitin mo sa kapwa mo lingkod. Ha? Subukan mong murahin yung taong edukado at may kuwan sa puso. Sasabihin siya, Brad, huwag mo akong murahin kasi hindi ka naman nagpapakain sa akin. Sis, huwag mo akong murahin kasi lumaki ako na hindi ka nagpakain sa akin. Brother, huwag ka magmura. Ay ginawa ng mannerism yung PI. Kahit sa Facebook, kahit sa TV, kahit sa nagmumura. Ha? O, bigyan ko kayo ng ng sample. Ha? Alam niyo ba ang kaparusahan na nagmumura sa magulang? Kasi yung language na yan, ang PI, ano ba yung PI? Ha? People's Initiative. Pero iyon ang malimit na ginagamit ng mga tao. PI. Ha? Amen? Alam mo ba ang kaparusahan yan? Patayin ka. Tulad yung sinabi dito. Ha? Dito po, sa Matthew 15 verse 4. Matthew 15 verse 4. Iniutos ng Diyos. Tandaan nyo, ang Diyos ang nag-utos nito. Hindi tao, hindi propeta. Iniutos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina. At ang magsalita ng masama sa ama o ina ay dapat siyang mamatay. O ang Diyos nagsabi niyan. Yung PI, sinong minumura mo dyan? Nanay mo. Brother, kasi daming gumagamit yan. Bakit kayahin mo sila? Ha? Pag nag-PI ka, minumura mo ang nanay at tatay mo. Ha? Yan ang dahilan kung bakit urong-sulong ang ating bansa. Ha? Kasi ang mga namumuno sa ating bansa, pag masama ang bibig, apektado ang mamamayan, apektado ang buhay ng mga tao. Amen po ba? Alam mo ba kung ilang milyon ng Pilipino? 113, ngayon 120 na yata tayo. Karamihan yan gumagamit ng salitang PI. At karamihan ginagamit ang salitang ulol. Bakit hindi ito sinasabi ng ibang mga preacher?
Kasi, pinipili mo lang yung pinangangaral mo. Pagdating ng panahon, sasabihin ni Jesus, bakit hindi nagbago ang bansa ninyo? Kasi walang nagtuturo ng katotohanan. Pati mga reliyon nakikiisa na sa politika. Amen? Hindi ako galit. Sabi ng Batanggenyo, hindi ako nagpapatama. Ay, itinatama laang. Amen? Amen po ba? Yung dalawang salita na yon, karumal-dumal at kasumpa-sumpa sa paningin ng Diyos. At ang Diyos ang nagsabi niyan. Ulitin ko ulit. Yung Matthew chapter 15, verse 4, utos. Pag sinabing utos, walang pwedeng sumalag. Kasi ang utos, gawin mo man o sa hindi, walang magagawa, walang mawawala sa Diyos. Dahil ang Diyos, galing sa Kanya yan. Iniutos ng Diyos, ang Diyos nag-utos nito, igalang mo ang iyong ama't ina at ang magsalita ng masama sa ama o ina. Yung bang PI, masama bang salita yon? Masama talaga yon. Ang magsalita ng masama sa ama o ina ay dapat mamatay. Sino ba may-ari ng buhay mo? Ang Diyos. Ang buhay at kamatayan nasa harapan mo. Sinabi ni Jesus, naglagay ako ng 2 bagay sa harapan mo, piliin mo. Pag pinili mo ang kamatayan, mamamatay ka. Pag pinili mo ang buhay, mabubuhay ka. Pero sinabi ni Lord, anak, piliin mo ang buhay. Sabi ni Lord, piliin mo ang mamumutawi sa bibig mo. Kasi ang bibig mo, ang dila mo, may power yan, may sumpa. O may blessing. Kaya sabi ko sa inyo, blessing din yan. Alam mo, nagpuna sa amin yan. Yung professor namin galing sa ibang bansa. Ang ugali ng Pilipino pag may bisita, oy, Mari, uwi na kami. Sige ha, ingat, ingat, ingat. Sabi naman mag-ingat tayo. Ingat, ingat sa pagdadrive, ingat sa paglalakad, ingat, ingat. Bakit? Ang salitang binitawan ay masama. Sa mga anak ni El Shaddai, I will exercise the power of word. Sinabi naman na anak ni El Shaddai, oy, Brad, uwi na kami. Okay, God bless, samahan ka ni Lord. No? Nung 7 taon kasi ako naghawak ng linis brigade sa Lunita. Hanggang Kalabaw yan, lilinisin namin yan. Kaya 2-3 araw, naglilinis kami. Mga preacher, workers, may kanya-kanya kaming dustpan, dala-dala, may kanya-kanya kaming Sir, maglinis na tayo. Akong bahala sa inyo. May budget dito sa pagkain. Pamasahe. Sabi ko, God bless. Di masaya sila naglilinis. Ay, mayroong isa doon, sumigaw. Sir, nakapulot ako ng isang bukas na pera. Blessing ni Lord. Sipin mo. Mayroon daw, doon sa basurahan, parang may nagsalita sa kanya, punta mo yung basurahan. Mayroong isang bugkos na pera. Alam mo, pag pinagpala ka ng Diyos, ituturo sa iyo ng Diyos paano ka pagpalain, paano kanya bibigyan ng himala at pagpapala. Amen! Amen po ba? Amen po ba? The power of word. Pag sinabi mo, buhay na ito. Buwisit na buhay na ito. Siguraduhin ko sa iyo,
buong maghapon, magka-buisit-buisit ang buhay mo. Kasi sinabi mo yun. Pero pagkagising mo sa umaga, paggising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon lang nakita, kay ganda pala ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Taas ang kamay. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Sabi mo, lahat ay aking ibibigay. Sabi nun, talaga? Talaga? Ibibigay mo lahat? Lahat ibibigay mo? Tapos, pagdaan ng collection bag, ang tagal ng, kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. Ang tagal-tagal ng kamay sa bulsa mo. Pinipili yung 5 sentimo. Napakasinungaling yung tao, lahat daw ibibigay niya sa Panginoon. Tapos pagdaan ng collection bag, wala kang marinig sa ting, 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 ting. Alam mo ang ibig sabihin noon? Sabi ni Lord, bakit katiting lang binibigay mo? Bakit katiting? Tapos tumunog ang kampana, klang, klang, bakit kulang, kulang, bakit kulang, kulang, bakit kulang, kulang. Tapos ang yabang mo, lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay. Sabi Lord, sinungaling ka. Amen po ba? Pero yung mga loyal, yung mga tumutupad sa kautusan ng Diyos, nagsasabuhay sa kanyang salita, ang bibig ginagamit lagi para magpuri sa Diyos. Ang kamay ginagamit lagi upang palakpakan ang Diyos. At sumisigaw, ang bibig nagsasabi, Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Yung mga taong yan, hindi magkukulang. Pati pamilya nila, pati employer nila. Pag pinagpala yung employer mo, bago malagutan ng hininga, nagbigay ng last will testament, ibigay mo ang mana doon sa aso ko. Hindi pala sa'yo. Woo! Alam mo ang mga mayaman, ang aso, kaya kumukuha sila ng katulong, mahal na mahal nila yun. Di ba kinakwento sa Singapore, mayroong pinamanahan yung katulong, pati ang aso may mana. Oh, may insurance, may sasakyan, iniwan sa kanya talaga lahat. Pati yung kondo na 1 floor, iniwan sa kanya lahat. May last will testament yung British. Kaya yung amo ninyo, mahalin nyo. Amen? Sabi ni Juan, Sir, pinangkakuan ako, ilang buwan ka lang doon, Dayuday? 11 months. Sinabi ng amo niya, bibigyan kita 40 mil, $40,000. Sabi ko, kinuha mo dapat, baka masulsulan ng iba yun. Oo nga, pagbalik niya, iba na ang amount, $15,000 na lang. Kasi ang tao, yung ang Kristiyano, nagbabago isip, yung pa kaya mga unbelievers, huwag kayo pa isa. Dapat ang mga believers ay mautak, matalino. Amen po ba? Pumunta kayo sa akin,
isa akong sulsultan. Oh, anong sinabi ko sa kanya? Kunin mo kaagad yan, magbabago isip yan. Na? Tama. Ang isang malaking kumpanya, iyan ay naging trillionaire, billionaire. Ang may utak yan, consultant. Hindi ako consultant, sulsultan. Taga-sulsul lang. Palapakan natin si El Shaddai. No? Woo! Oh, sabihin mo sa iyong katabi, simula ngayon, huwag kang gagamit ng salitang ulol. Masama yan. Tapos sabihin mo, simula ngayon, huwag kang gagamit ng salitang PI. PI. Dapat ang mamumutawi sa iyong bibig, puro blessing, pagpapala. At kapag pinagpapala ka, alam mo ba pag nagtulong ka, sabi ng Biblia na sabi nito, hindi ako ha. Sa 2 Corinthians 9, 9:8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo higit pa sa inyong pangangailangan upang may maggamit kayo sa pagkakawang gawa. Kaya ang mga taong mapagkawang gawa, hindi po sila nauubusan dahil lalo silang pinagpapala ng Diyos. Woo! Sabihin mo, ako yun! Oh, kunwari lang yan. Okay. In Matthew chapter, dito po sa verse 22 tayo ulit. Ako tinatansya ko yung oras natin kasi araw-araw gumagawa ko ng topic, tinatanong ko si Lord, ano bang gusto mo sa iyong bayan? Okay? Ako nagsusulat. No? Iba kasi yung ikaw ang gumawa ng topic mo, sinusulat ng kamay mo, ang nagdidikta ang isip at puso mo. Okay? At si Lord na ang bahala doon. Okay? But now, I tell you, if you are angry, pag ikaw doon nagagalit, with your brother, pag sinabing brother, brother sa laman, brother in Christ, no? Sabi dito, with your brothers, you will be brought before to the trial. Pag sinabing trial, korte. Sa court, Sinedrin, korte yan ng mga Kristiyano. Council. Kami, ang El Shaddai, ako kasama po sa Council of Elder. Lahat na may mga problema, may mga diyan, kami ang nag-iimbestiga. At ang trabaho ko ay isang investigador. Alam ko yung nagsisinungaling, yung hindi nakatingin. Sinungaling yan. Kasi kung hindi nagsisinungaling, pwede kang tumingin ng diretso. At dalawa yan, tatanungin ko, ano ka ba, mangkukulam, kaya hindi ka na makatingin. Ano ka, mambabarang? Ano ka, aswang? Kaya hindi ka makakaligtas sa akin pag ako nag-imbestiga. Amen? Okay. If you call your brother you good for nothing, you will be brought before the council. Pero itong mabigat yung huli. And if you call your brother worthless, fool, ulul, you will be a danger of going to fire. Isipin mo, mapasaapoy ka na kagad ng impyerno, wala ng trial. No? Amen? Sabi ng taga Batangas, ay siya, napakainit niyan. Ala, ay siya, di maari iyan, ay napakainit niyan. Kaya paborito ko yung mga Batanggenyo. No? Kasi ang mga Batanggenyo, makwan sila mapagtanong. Totoo yun.
Tapos, dito na tayo sa ating aralin. Pag sinabing aralin, topic. Ang topic natin, kinuha natin sa Ebanghelyo. Hindi tayo lumalabag sa alituntunin. No? Mahirap yung mga born again, nagbasa ng Ebanghelyo. Yung topic naman nila, wala doon sa Ebanghelyo, kung saan-saan. No? Ngayon, sabi dito, if you call your brothers and sisters a worthless fool, the relevant to the Bible verse, Matthew 5:22, which state, but I tell you, if you are angry, kaya nga pag ikaw daw ay nagagalit, huwag kang magdesisyon kasi mali yung desisyon mo. No? Alam mo, nag-aaway kayo ng mag-asawa, ang liit na bagay, nagkahiwalay. Ang mag-asawa naghiwalay, hindi naman sa malaking away, maliit lang. Yung iba nga, kwentuhan lang eh. No? Yung iba nga, hinala, maling hinala. Tapos nagkahiwalay na. Ambot sa inyo. Ha? Sabi naman ng Bisaya, ay nako, hiwalay kung hiwalay, ihiwalay mo na ang puti at saka di color, maglalaba na ako. Yun ang mga Ilonggo, mga mababait. Ha? Akala mo maghihiwalay, hinihiwalay. Sabi ng Ilonggo, Inday, dugay na. Ihiwalay mo na ang dikulor at saka puti kasi magsimula na ako maglaba. Kaya ang mga Ilonggo ay under Bisaya. Sabi nila sa mga Ilonggo. Pero hindi totoo yun. Mahal na mga Ilonggo ang kanilang asawa kahit hindi nila pinaglalaba. Bakit napunta yung ating topic doon? Diyos ko po. You will be judged. If you say bad things to the brother and sister, you will be judged. Ang ginamit doon sa ibang termino, yung kwan, no? Dito judge, yung paghukom, judge. Be to the council. If you call someone, dito ang ginamit someone, kahit kanino. Hindi na ginamit yung brother and sister. Kahit kanino, sabihan mo yung tao, ulol ka, sabihan mo yung tao, PI ka, ay malaki ang iyong pananagutan sa Diyos. Akala mo ba, kahit sino, may dignidad yan. Huwag mong apakan ang isang tao dahil yan ay katawang mistiko ni Kristo, may dignidad yan. Bigyan kayo ng kwan, no? Resulta. Ito, Kobo. Kobo to. Nakatira dyan yung pinakamahirap na tao. Tapos minura-mura mo. Ikaw ay milyonaryo, ikaw may-ari ng lupa. Pumasok ka sa bakuran ng mahirap, pinatay ka doon. Walang kaso. Bakit? Bakit pumasok ka sa bakuran na may bakuran? Trespassing. Kasi kahit mahirap yan, may dignidad yan. Kahit yan mahirap, huwag mong murahin. Pag pinatay ka niyan sa bakuran niya, kahit gaano karaming pera mo, kahit anong demanda mo, wala kang panalo. Ang tao kahit gaano kahirap, igalang mo ang kanyang karapatan. Amen po ba? Do you understand? Oh. Good. Palapakan natin ang Panginoon. No? Amen. Kaya nga kayo, mga OFW, hindi pwede api-apihin kayo. Kasi may uwa tayo, mayroon tayong tinatawag na tagapagtanggol ninyo. Kaya ang bawat bansa mayroong embassy. Sino bang nakalagay sa embassy? Ay ambassador. Ano bang ibig nun sa ambassador? Kumakatawan sa bansang Pilipinas. At kaming mga preacher ay ambassador of Christ. Representative of Christ. Amen po ba? Kasi sinabi ni Lord, yung mga lingkod ko, isang basong tubig lang na ibigay ninyo, tiyak gagantimpalaan ko kayo. Kaya hindi ako tumatanggap ng mga soft drinks. Yung anong tawag nun? Yung mga suda.
Kasi hindi naman ako umiinom. Gusto ko tubig lang. Palapakan natin ng Panginoon. No? Woo! Okay, ito na. What is Proverbs 18:21? Death and life are in the power of your tongues. No, tingnan ninyo. Ha? Ang kamatayan at ang buhay ay may kapangyarihan ng inyong dila. And they that love shall eat the fruits thereof. Sa verse 21, death and life are in the power of your tongue, and those who love it will eat the fruits. Kung anong bunga. Yung sinasabi mo, magbubunga yan. Pag masama ang itinanim, masama ang anihin. Pag masama ang itinanim, mabuting bunga ang iyong aanihin. Amen po ba? Pag sinabi mong gusto ko nang mamatay, don't worry, hindi ka magtatagal, mamamatay ka na. Amen po ba? Pag sinabi mong mabubuhay ako hanggang 100 years, kahit anong sakit, hindi ka pa mamamatay. Amen po ba? Amen? Tingnan mo yung mga taong gusto ng takot mamatay. Namatay na sila lahat. Kasi lagi na, mamamatay na siguro ako. Mamamatay na ako. Namatay na nga. Pag sinabing, mabubuhay ako ng matagal. Mabubuhay ako ng matagal. Mabubuhay ka. Kaya ko abutin ako, magit 100 pangarap ko eh. Ang lolo ko, 118, 110. Sabi ng lola ko, Hernan, tandaan mo to. Pag ang iyong ngipin, kumakain ka ng mainit, huwag ka munang uminom ng malamig. Kaya kahit senior ako, may ngipin pa ako. Inaalagaan ko yan. At ito, reading lang yan. Wala naman sira ang mata ko. 2 taong nagsasalamin. Kung walang sira ang mata, sira ulo. Amen po ba? Tawa ng tawa si Amor kasi nakasalamin. Sabi ko, may sira bang mata mo? Wala. Alam mo, sabi sa akin, ang taong nagsasalamin, pag wala sira ang mata, sira ulo. Ito, reading lang to ha. Hindi naman talaga ako nagsasalamin na pagkuhan nito. Okay, ito pa. Sabi dito, saan ang galing yung ano? Kung ano ang iyong itinanim, iyon ang aanihin mo. Kung ano yung sinasabi mo lagi. Kaya yung mga tao nagsasabi, darating ang panahon, yayaman ako. Yayaman ako. Araw-araw sabihin mo yan, yayaman ka talaga. Pagdating ng panahon, magta-travel ako buong mundo. God will make a way. Sasakyan kita. Naka-Amerikana ako, punta akong Brunei. Hi, sir. What do you want? Coffee, tea? Saya, coffee, tea, or me? Mahilig ako magbiro sa mga Pilipina. Ang gaganda ng mga stewardess na Pilipina eh. Walang sinabi yung mga ano. Kasi ang stewardess na Pilipina, ang standard, 5'6". Ako, 5'5" na ako eh. Mataas pa sa akin. Hi, sir. How are you? Oh, we're fine. What do you want? Coffee, tea, or me? Kasi yung mga stewardess yan, nagbibiro sa mga pasahero kasi nagbibinta sila ng mga pabango, nagbibinta sila ng mga alak, kung ano-ano mga nilalako na sa loob ng eroplano. No? Kaya nagbibiro sila. Kaya yung coffee, tea, or me, hindi na sa akin kwan yan. Ay, kwan na yan, parang biruan na yan sa eroplano. Okay, number 3. Will God forgive me for calling someone fool? Pwede bang patawarin ka? Pag nagsabi ka na ulol, pwede. Ang Biblia nagbigay ng assurance. Can God forgive you
if you call someone an idiot or fool, yes, you ask Jesus for forgiveness for this sin. He is faithful to forgive. Kasi ang kasalanan lang na hindi pwedeng mapatawad yung blasphemy, yung pagkakasala sa Espiritu Santo. Ito, pwede kang patawarin. Si Jesus lang ang pwede magpatawad nito. Sabi dito, yes. Can God forgive you? You call someone? Kahit anong sinabi mo sa iyong kapwa na ulol ka, sabi dito, yes, mapapatawad ka. You ask Jesus for forgiveness for this sin. He is faithful to forgive you. Ang Diyos ay tapat. Kung buong puso yung paghingi mo ng kapatawaran, isang kasalanan lang ang hindi mapapatawad ng Diyos, yung blasphemy. Yung nilait mo ang Espiritu Santo. Amen? Okay. Number 4, what is Hebrew 10:25? Hebrew 10:25. Okay. Do not forsake the assembly together. The spiritual reality and needed of do not forsake the assembly together is more than official meeting. It's a call to be empowered by God and do life together as a body of Christ. We are to be living proof of loving God. Para maiwasan mo yung mga salita, lagi kang dumalo sa mga prayer meeting, Bible study, kasi walang nagmumura doon. Amen? Sabi ng Biblia, huwag niyong kaligtaang dumalo. Mayroon bang sinasabi? Mga kapatid, magsitayo tayong lahat. PI. Walang nagmumura doon sa gawain ng Panginoon. Walang naghahamak doon. Lahat ng bibig doon, nagpupuri at sumasamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Woo! Kaya sabi ni Lord, huwag niyong kaligtaan dumalo. Doon kayo dumalo. Huwag kayong dumalo sa mga rally. Puro mura doon. Alam mo yung nagrarally? Nagrarally yan. Pagkatapos sabihin, nasaan na yung akin? Pag hindi mo ibinigay yung pinangako ng organizer, mumurahin ka ng mga nagrarally na yan. Bakit may mga nagrarally doon? Ang tawag po doon namin ay professional. May organizer yan. Yung mga squatter area, professional yan. May mga abogado yan. May mga organizer yan. Once na tinayuan ng mga illegal, yung nag-squatter, siguro hindi mo na mapapaalis yan. Kaya mga lupa ni Brother Mike, laging sinasabi, nako, yung lupa ko, tinayuan ng mga squatter, ang hirap niyan. Pag umalis yan, may hinihingi ng mga pera malalaki yan. Nakipag-negotiate yung abogado ng mga squatter. Kala nyo yung mga squatter na yan ay walang abogado. May abogado sila. At trabaho nila yun, kahit bigyan sila ng gobyerno ng lupa, babalik pa rin sila doon sa trabaho nila mag-squat. Amen? Yun. Malapit na tayo, ha? Does God love or hated the world? Diba? Scriptures teaches us that God loves because He chooses to love. Bakit ang Diyos? Kung gusto mong mahalin ka, piliin mo ang magmahal. Kahit sister na UTI ka, umibig tapos iniwan, huwag kang titigil na umibig ulit. Sa bandang uli, makakatagpo ka rin ng lalaking magmamahal sa iyo. Amen? Woo! Okay, Deuteronomy 7:6-7, because He is loving, God is love.
Na? Amen? Magsitayo na kayo. Sa susunod, din na natin basahin yung mahabang ebanghelyo, yung teaching na lang, ha? Okay. Taas ang kamay. Ang sabi dito sa Luke chapter 6:27, "But I say to you, who heard, love your enemies, do good to those who hate you." Isipin yung utos ng Diyos. Love your enemies and do good to those who hate you. Amen? In Psalm 97 verse 10, "O you who love the Lord, hate evil, He preserve in this life of His delivers them from the hand of the wicked." Huwag kayong mag-alala kasi ang Diyos ililigtas kanya sa kamay ng mga masasama. Amen? Amen. Because God loves you very much. Hallelujah, hallelujah. Sundalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitipon na ika'y parangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Panginoon, ang aming handog sa iyo, papuri, pasasalamat sa lahat ng iyong kabutihan, sapagkat pinagpala mo ang mga kapatid namin ito. Galing po sila sa iba't ibang probinsya, hindi po kami magkakakilala. Subalit, pinag-isa mo kami dahil sinabi mo, Panginoon, na walang nabubuhay na tao sa mundong ito na hindi na kailangan ng iyong salita. Tama yung sinabi mo, people need the Lord. Lahat ng tao nangangailangan sa Diyos. Dahil wala pong ibang makapagliligtas sa amin kundi ikaw, Panginoon. Ang aming pangangailangan, physical, material, spiritual, at anumang bagay, ikaw ang nagbibigay. Kaya kailangan ka namin. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, lahat na magsabi ng Amen. Amen. God bless you all. Pasalamatan natin ang Panginoon. na Diyos, salamat, salamat, salamat.
Mga kapatid, ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siya naghahangad ng pagkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muot ka at tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtatas, nang hindi masaktan ang paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanmin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahihilain, sasakuhan. Aking ililigtas, ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamoy nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Thursday and see you tomorrow.